Oras na upang maghanda at pasukin ang pinakabagong balita sa MRF acquisition saga ng Philippine Air Force. Maghanda na dahil tila may ilang hadlang tayo sa paglalakbay, at hindi naman ganap na kasalanan ng Pilipinas ang lahat ng ito. Ang pag-antala ng Sweden sa pagsasabatas ng MOSA Defense Acquisition na pinirmahan ng parehong bansa ay nagdudulot ng kaunting aberya sa proseso, na nagpapaisip sa atin kung ito ba ay mabuting balita o masama. Dahil sa pagkakastol ng MRF project, maaaring kailanganin ng Philippine Air Force na maghanap ng alternatibong plano upang mapunan ang kakulangan sa kakayahan. Ngunit huwag mag-alala, hindi rin pera ang problema, dahil nakapaglaan na ang Pilipinas ng paunang bayad na kinakailangan upang simulan ang proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Fund para sa FY 2024. Ngayon, kailangan na nating pag-aralan ang ibang mga opsyon, at marami tayong nakakagulat na dapat isaalang-alang. Unang opsyon, usapang F-16s, mga bro. Mula sa mga hand-me-downs mula sa Europa hanggang sa pinakapinatibay na mga modelo mula sa Israel, maraming pagpipilian tayo. Oo nga, mga lumang modelo sila, ngunit huwag natin baliwalain ang kanilang kakayahan, lalo na't may mga upgrade na sila sa mga nagdaang taon. Ang panukala ng Israel para sa F-16C, D Block 3040 Barak ay nakakaakit, bagamat ito ang pinakamahal na opsyon sa komersyo. At, mayroon ding posibilidad na kunin ito direktang mula sa USAF, ngunit kailangan nating maghintay sa mga F-35 na papalit dito. Pangalawang opsyon, agad na pag-akyat ng FA-50PH Block 20 Fighting Eagles. Bagamat hindi ito kasing flashy ng F-16s, may angas din ang mga ito at mas mura pa. Ngunit tandaan, mga bro, hindi madali ang pagdating ng mga ito. Sa dami ng mga order sa buong mundo, baka abutin tayo ng late 2025 hanggang early 2026 para sa unang batch. Ngunit, keto ang sikreto, ang dahilan kung bakit tinitingnan ng PAF ang JAS-39C, DMS-20 Gripens ay dahil sa pangako ng sub na mabilis na paghatid, at inaasahan ang unang batch na darating isang taon matapos ang pagsisimula ng proyekto.